Magandang hapon po. Ang tatalakayin naman natin ngayon, paano kung ang mali sa birth certificate ay ang date of birth. Kung date of birth po ang problema, may dalawang pamaraan para maitama ang mali sa date of birth ng inyong birth certificate. Kung day and month lang po ang mali, dadaan po yan ng tinatawag na administrative process. Ibig sabihin, medyo magaan ang pagdadaanan ng inyong petition para makorek ang mali sa date of birth. Kung day lang or month ang mali, ito ay dadaan lang through administrative process. So, kailangang i-comply nyo yung mga requirements sa local civil registry office upang maitama yung error sa inyong birth certificate. Kailangan yung mag-submit ng mga documents sa local civil registry office upang maitama ang mali po sa inyong birth certificate. Una po, mag-secure kayo ng PSA copy ng inyong birth certificate para makita doon na mali talaga yung iyong date of birth. Pwedeng mali yung day, pwedeng mali yung month, o pwedeng mali pareho yung day and month. So, pareho lang po ang gastos nito. Ang pagdadaan nito ay through administrative process. Kailangan kayong mag-submit ng mga documents na magpapatotoo ng tamang date of birth ninyo. So, ano yung mga pwedeng documents na i-attach po ninyo? Pwede yung school records, pwede din ang medical records, employment record, at iba pang mga dokumento na meron kayo na makikita doon yung tamang date of birth ninyo. Ang pwedeng i-attach sa petition, yung date na tama. So kung may mali, huwag nyo pong i-attach. Pwedeng maging batayan yun para i-impugn o i-deny ang inyong petition. So kailangan nyo i-supply. At ito po ay may mga iba pang attachments na kailangan din bukod doon sa mga nabanggit ko. Kailangan gawin po ang posting nito ay sa dyaryo din, magpapadyaryo kayo. So may gastusin po. Ang gastos po kapag involved ay day and month ng date of birth, more or less 8,000 pesos. Pero sabi ng mga pumupunta ngayon, ang gastos po umaabot na ng more or less 10,000 pesos. Base yan sa mga napapadaan dito sa opisina o napapakwento about sa kanilang pag-file ng petition, na ikwekwento na ganun yung dinastos nila. So, ganun pa man, yung kababayan natin na walang sapat na panggastos o gustong makatipid, mabawasan yung gastusin, mag-secure ng, ina-advise natin, mag-secure ng Certificate of Indigency. So, makuha po kayo nito sa barangay captain. Dapat nag-issue sa inyo ng Certificate of Indigency. Itong ibinigay na ito ng barangay, itong dadalhin ninyo sa Municipal Social Welfare Development Office upang isyuhan kayo ng MSWDO ng Certificate of Indigency. Kapag ito ay dala nyo, ini-attach nyo sa inyong petition, ay hindi kayo sisingilin sa filing fee o processing fee na 3,000 pesos. O isa yun sa malilibre ninyo. At pwedeng makatipid pa sa ibang gastusin. So, ang iba nyo na lang na talagang gagastusan, yung yung posting, yung sa pagpapadyaryo, kasi ito pribado, hindi yan pwedeng sabihin ng gobyerno na ilibre nyo na yan kasi negosyo yan, na doon sila kumikita, may mga empleyado naman yan, kaya hindi yan pwedeng diktahan ng tanggapan ng gobyerno kasi sino mapasweldo doon sa mga empleyado po nila kung wala silang na-earn na income, since na yun yung trabaho nila, yun ang pinaghuhugutan nila ng income. So, kailangan din kapag nag-file kayo ng petition sa change ng date of birth, syempre,
Required din dito ang NBA clearance, police clearance, at iba pang mga pwede ninyong i-attach na documents para makumpleto yung kinakailangan na hihingiin ng local civil registry office para ma-approve yung inyong petition under RA 10172 for the correction in the clerical error of the day and month sa inyong birth certificate. At kung kayo ay balikan ko po kasi kung ang error nabanggit natin ay day and month lamang, yung day and month dadaan siya through administrative process. Pero itong kung ang error po ay year, nagkaiba ng taon, wala po siya sa provision ng Republic Act number 10172. Mangangailangan kayo nitong magtungo ay sa court. So, korte po ang tanging may authority na mag-render ng decision pagka ang gusto ninyong mangyari, ang ma-change ay sa year ng inyong date of birth. So, you will need to file petition in court. Mangangailangan kayo ng legal counsel para maipakorek yung sa year ng inyong kapanganakan pagdating sa inyong birth certificate. Pwede rin kung kayo po ay indigent, pwede kayong maglapit sa Public Attorney's Office upang ma-assist kayo at sila ang magsilbing inyong legal counsel pagdating sa pag-file niyo ng petition to correct the year in your date of birth sa inyong birth certificate. At pagdating sa court, may din po yan, may mga requirements. Iko-comply nyo yung requirements para hindi mahirapan ang court sa pag-render ng decision. Kailangan nyong isupply yung mga magpapatotoo na ang tunay talaga ninyong kapanganakan. Siyempre, unang-una dapat may copy ka ng birth certificate mo na naka-state doon kung anong date of birth, ano yung mali doon na gusto mong baguhin sa year. Bakit gusto mong baguhin? Magsusupply ka ng mga documents o mag-provide ka ng mga documents na makikita yung true date of birth mo na yung year talaga ay may mali. Na ito ang tama, itong base sa mga dokumento mo, itong mga ipapakita mo, i-present mo sa court, dapat makikita doon yung tamang attachments mo na yun talagang tamang date of birth na gusto mo. Yun ang mga ipe-present mo. Hindi mo pwedeng dalhin yung mga dokumento na hindi consistent doon sa gusto mong mangyari. At syempre, din po yan, nagpapadyaryo din. So, malaking gastusin pagdadaan ng court. Yun na nga, kung hindi ka makakalapit sa Public Attorney's Office, kung ikaw ay kumbagay may sapat na income, may kabuhayan, you are not entitled to the services ng Public Attorney's Office. So, pupunta ka niyan sa pribado, sa private lawyer para magkaroon kayo ng legal counsel na siyang mag-a-assist sa inyo, tutulong sa inyo para ma-file sa court ang inyong petition na makorek yung sa year of birth po ninyo. So, tulungan po ninyo ang inyong abogado. Kasi kung kulang ang mga dokumento na maisasubmit ninyo, hindi makakapag-render niyan ng desisyon na tama ang court. So, nagpapadyaryo din yan. Nagtanong-tanong ako, medyo malaki ang hingi pagdating sa pagpapadyaryo pag petition sa court. So, not less than 20,000 base doon sa huli kong nakausap. Kaya medyo mag-iba talaga. So, makipag-ugnayan kayo sa inyong abogado kung hindi sapat ang income, medyo hirap. May government office tayo. Lalo doon sa mga nag-a-apply ng trabaho, pa ibang bansa, nagmamadali, gustong may ayos yung dokumento, pwede bang kayo maglapit sa Public Attorney's Office. Basta kung ang income ninyo, i-search nyo na lang po, maki-search na lang kung magkano yung existing
income na dapat tanggapin under PAW. Medyo mataas man sa kanila. Hindi ibig sabihin na may lupa ka, may kaunting hanap buhay ka ay hindi ka na entitled. So, iba man na kasing usapin pagka sa court o pag sa legal matters na ang kailangan, medyo yung huling nabasa kong guidelines, pag 24,000 pesos pababa ang income, parang 2,004 pa yun, ang income ng isang petitioner, pwede mag-secure ng services ng isang public attorney. So, pwede kayong magtungo sa public attorney's office para matulungan kayo sa inyong problema. Anyway, kapag naayos naman ang inyong problema, magiging madali kung kayo mag-a-apply ng trabaho o gusto niyo mag-travel abroad, dapat talagang tama ang inyong documents, kasi kapag may error yan, very strict ang Department of Foreign Affairs. Hindi sila pumapayag na ma-process ang passport kapag may problema talaga sa birth certificate. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.